Attorney Harold Respicio. Oo. Yung patungkol ito sa isang attorney na pumapasok sa politika at meron nga siyang na-discover, di ba? Na-discover na patungkol nga ito sa mabilis daw mahak itong machine no sa eleksyon sa Comelec. Yung machine, di ko alam kung anong machine sinasabi niya doon. Ito bang Smartmatic ba ito? Smart Magic? Di ba? Na kung saan sinasabi niya, ito lang para sa akin, bago ko i-play ang video na pag-interview sa kanya ng ABS-CBN, ANC, gusto ko lang i-ano, kung sakali man tayo, mga Pilipino, kung meron tayong kakayahan or mga talento na mga ano tayo, matatalino, may kakayahan tayo pagdating sa mga IT, pagdating sa mga system, 'di ba? Or kahit anong talento meron tayo, i-share natin sa tao pero may limitasyon. Make sure na yung shinare natin, hindi tayo nakakasagasa. Or else, kung meron tayong dagdag kaalaman, ipunta natin sa naturang himpilan or ahensya para makadagdag suggest tayo. Hindi yung shinare natin sa tao, pero nakakasira na pala sa ahensya ng gobyerno. Di ba? Oo. So ito na, mga kababayan. Ako nag-explain lang hindi ako nagmamagaling kaya hindi man ako abogado. Oo. So ito na. Attorney, anong pangalan nito? Mga kababayan. Si Attorney Harold. Attorney Harold Respicio. Ito na. So ito sa interview ng ANC kay Attorney Harold anong pangalan nito? Respicio. Ito. In-interview po kasi siya dito at, di ba? For the strength to do more. The Philippine Elections Commission takes legal action against a vice mayoral bet whose social media post claims the country's automated voting system can be hacked. Paninira, hindi sa... ito, interview na siya. Trabaho ako sa Deloitte. Ang Deloitte, yes. nangungunang auditing firm sa buong mundo. Ang trabaho ko doon ay isang IT consultant, isa akong expert sa information system security. And marunong akong mag-code, marunong akong gumawa ng applications. Okay. In short, marunong din akong mag-hack. Okay. All right. So, sabi ni Ma'am Sinaida Sagadraka, "Hi, Sir Kent, dapat hindi kinasuhan si Attorney Respicio ng Comelec Chair. Pakinggan sana ang side niya kahit nagmadaling nag-vlog na hindi nag-schedule kay Chair Garcia." Actually po mga kababayan, ganito po kasi yan sa ginawa kasi ni Attorney Harold, wala naman akong problema kasi ang sabi nga niya, meron naman tayong tinatawag na freedom of speech. Ngunit nga lang mga kababayan, pwede naman siyang mag-vlog ng ganon kung walang gaganaping eleksyon. 'Di ba? Walang gaganaping eleksyon. Malapit na nga ang eleksyon. Tapos pangalawa, tumatakbo pa siyang vice mayor candidates. So ngayon, mga kababayan, ang mangyari kasi doon mga kababayan, ang sabi kasi niya dito sa system ng Comelec na gagamitin para sa voting system sa eleksyon, ay kung sakali na i-connect daw sa wifi ang machine, pwedeng kontrolin sa cellphone lamang. At pwede nang ma-hack yung machine. So ngayon, pwede namang pumunta siya sa Comelec at magbigay siya ng suggestion na sana abangan, antabayanan ang mga machine na hindi nakakonect sa wifi para hindi makontrol ng ang system para madaya ang kandidato. Diba? Kasi alam niya pala kasi IT consultant pala siya sa isang pinakamalaki daw at nangungunang technology na kanyang tinatrabahuan. Ang problema lang kasi noon mga kababayan, si Attorney Harold, hindi naman siya siguro kilalang tao para bigyan siya ng schedule ng Comelec ura-urada. Bakit? Hindi lang naman kasi siya ang pinupukusan ng Comelec. Lalong-lalo na ang Comelec ngayon, maraming mga kandidato na na-disqualified, tapos umapila, binalik, tapos yung iba,
nag-withdraw ng kanilang candidacy, binubura, yung iba dinagdag sa sa balota, kaya busy ang Comelec. So hindi agad-agaran nabigyan ng aksyon na pakinggan ang kanyang side. Pero yun nga, in terms of freedom of expression or freedom of speech, nag-vlog siya. Walang problema sa kanyang pag-vlog, at least nalaman nating taong bayan. Ang problema lang kasi doon, nasasagasaan niya ang Comelec. Diba? Pwede ka naman magbigay ng advice na, ito, ganito yung machine, i-demo ko, ganyan-ganyan. Pwedeng ganyan. Kung, hindi papuntang eleksyon. Ipapunta na eleksyon yan. Ngayon, pag nalaman ng taong bayan yan, kabilis lang pala i-hack yan, take note mga kababayan, hindi lang si Attorney Harold ang IT expert sa Pilipinas. Marami ding IT expert. Ang espiya nga ng Pilipinas, ng China, nakapasok sa Pilipinas eh. Diba? Paano kung marami ding IT expert ang kalaban or ang mga politician na babayaran nila, sige, itong lugar na to, kontrolin mo, ayaw sa akin yan, pero ipanalo mo ko dyan. Diba? Ipanalo mo ako dyan. So pwede silang magbayad ngayon ng mga technician or mga IT para manipulahin yung boto nila. Di ngayon yung Comelec, nakita yung ganung video, kaya pala itong gawin namin. Sige, hanap ka ng IT ngayon. Bayaran natin 10 million. Panaluhin mo ko. Di ngayon ang Comelec, gumagawa sila ngayon ng hakbang na hindi kayang i-hack. Di panibagong gastos na naman yun. Panibagong program na naman yun. Kaya ang rason, ang Comelec nag-file ng ganun. Diba? Kwento mo yan, subida ka. House of Crooks. Natural. This is my life, this is my channel. I know what I'm doing. Diba? So ganun yun mga kababayan. Alam nyo, sa ginagawa kasing ganito, sabi nga dito ng Comelec, kay Attorney Harold, ang tawag kasi doon, na mind conditioning na ng tao na kapag may ganitong topic, kapag may ganitong issue, na mind condition na ng mga Pilipino na ang Comelec daya. May dayaan sa Comelec. Kasi bakit? Sinabi na ni Attorney Glenn Chong yung mga ganitong pangyayari. Na kapag nagbigay ka ng 300,000, mananalo ka sa lalawigan na yan. Bakit? Si Attorney Harold lang ba ang naglabas ng ganito? Nilabas din ni Attorney Glenn Chong yung mga ganitong kwento noon. Baka nakalimutan ninyo. Naglabas din si Attorney Glenn Chong ng ganito. Attorney Glenn Chong, pag nagbayad ka sa amin, ipapanalo ka namin sa lalawigan na to. Nakalimutan nyo. Binulgar ni Glenn Chong yung ganito. Kaya hindi na bago, katulad sa akin, yung mga ganitong kwento. Naglabas din si Glenn Chong ng ganitong issue noon sa Comelec na minamanipulate daw ni Lisa Marcos ang Smartmatic kaya nanalo si BBM. Yan ang sabi ni Glenn Chong. Sa rally niyan ni Kibuloy noon. Doon sa Liwasang Bonifacios, Maynila. Given na yun ang credentials mo, no, attorney, no? Una sa lahat, paano kayo nakahawak ng ACM nung ginawa niyo yung eksperimento niyo? Was it an actual ACM? No, it's not an actual ACM. Gusto ko lang linawin na wala akong kopya or access sa source code ng ACM. Okay. Wala akong access sa isang ACM. Okay. Ang pinakita ko lang doon is yung basic principles ng pag-take advantage ng vulnerability na inherent doon sa process ng Comelec ngayon. Actually, sa totoo lang, walang problema ang pagpakita ni Attorney Harold na posibleng mangyari sa machine sa Comelec na ma-hack. Ang problema lang kasi doon, gagayahin ng hacker yun. Na instead walang nakakaalam, nalalaman tuloy ng mga politisyan na gustong mangdaya. Kasi alam nyo naman sa politisyan na mga gustong mangdaya, wala akong pinangalanan ng politisyan ha. Kung ang politisyan gustong manalo, pwedeng magbayad ng IT expert yun at gayahin yung nilabas niya na source. Di ba? Pwedeng gayahin yung nilabas ni Attorney Harold. Ngayon, kung ako politician, napanood ko siya sa vlog niya, ganun lang pala kadali. Hanap ka ng 5 IT, tag 1 million bawat isa, i-hack nila yung mga system para manalo ako. Pwede yung gawing ganun. Di ba? Meron kasing, ang ginawa ni Attorney Harold, nakakatulong. Meron siyang mission, meron siyang vision. Pero, yung consequences nung kanyang pag-vlog, meron ding kabagsakan.
Di ba? Oo. Kasi lahat naman ng mga information system at mga gadget, pare-parehong prinsipyo lang yan. Kapag na-access mo yung gadget, pwede mong baguhin yung source code. At kapag nabago mo na yung source code, pwede kang mag-open ng backdoor at kapag connected siya sa internet, kahit na sinong masamang tao na gustong i-access yung gadget na yun, kaya niyang i-access yung gadget na yun. So actually mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, alam nyo ba ang founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg? Or ang pangalan niyan, Zuckerberg ba? Apelido ni Mark? Yung may-ari ng Facebook. Alam nyo, ang laptop niya, computer niya, cellphone niya, nilagyan ng tape ang camera. Alam nyo yon? Sa ginagawa ni Mark Zuckerberg, yung pinaka-founder ng Facebook. Alam nyo naman kung ano ang Facebook. Lahat ng gadget niya, even computer, laptop, tablet, cellphone, lahat may tape ang camera. Bakit? Kasi nga daw, kahit bagong bili mo yan, yung system na yan, kung saan mo binili, kung saan mo binili, tama yung ginawa ni Attorney Harold, sabi ni Sir Fidel Quilon. Totoo naman, ang problema lang, Sir Fidel, magkakaroon ng knowledge, di ba? Magkakaroon ng knowledge yung mga hacker ngayon. So ngayon, kung ganun lang din pala kadali, mag-hard ng IT ngayon, yung mga politician, mahahack yung machine, mahahack yung system. Kasi shinare niya. So ngayon, sa atin mga kababayan, bilang aral ito, hindi porket may kaalaman tayo pagdating sa ganyan, no? I-share natin sa gobyerno. Open naman ang gobyerno pagdating sa ganyan eh. Open ang government sa mga ganyan. Di ba? Hindi naman tayo pinagbawalan na kung meron tayong sapat na kaalaman, i-share natin. Halimbawa, merong machine ngayon, ang Pilipinas. Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos bumili ng submarine. So ngayon, yung submarine na binili, hindi masyadong alam ng mga Pilipinong kasundaluhan na gamitin yun, kung meron namang Pinoy na nagtrabaho doon sa paggawaan ng submarine na yun, pwede mo siya na lang ang kunin kaysa sa magkuha ka pa ng mga dayuhan, magbabayad ka pa ng malaki. Diba? Kung meron namang sapat na talento at kaalaman na medyo Pilipino pa at hindi dayuhan. Diba? Kung meron tayong maiambag sa gobyerno, open po ang government, hindi po nakasara yan. Kaya nga tinatawag na public servant eh. Kaya nga tinatawag na government eh. Pangkalahatan, panggobyerno. Diba? So hindi natin isolo. Kasi alam natin sa sarili natin na ikakabuti yun. Pero hindi natin pala alam na may nasasagasaan tayo. Walang problema sa paglabas ni Attorney Harold ng kanyang kaalaman. Ngunit sapagkat bagamat di umano, nagkakakos, ang consequences kasi doon, maraming nakakaalam, maraming nagagaya. Ako sa totoo lang matagal ko nang alam, lahat ng gadget na hawak ninyo sa buong mundo, kontrolado yan ng isang tao lang. Una, lahat ng gadget sa Pilipinas saan galing? Made in California, manufactured in China. Sa tingin ninyo, lahat ng gadget na hawak natin, lalo na to, Huawei. Hindi ko ito pinopromote ang Huawei. Sa tingin nyo, hindi to kayang kontrolin ng China, itong gadget na to? Kaya nilang kontrolin. Maskin kahit bumili ka ng napaka-expensive iPhone, kontrolado ng China yan. Kaya sabihin ninyo, spy ang TikTok, spy ang ganito. Lahat ng hawak mong gadget, may tao na kung sino yung gumawa ng program yan, naka-save na yan sa program. Yung lahat na halimbawa, bumili ka ng cellphone 1,000 piraso. Yung 1,000 piraso na yun, kung sinong manufacturer nun, naka-program yun. Bakit? Lahat ng specs, lahat ng makina ng cellphone na yun, nakaprogram. Parang doktor lang yan. Gumawa ka ng antidote. Gagawa ka ng halimbawa, may sakit sa cancer. Lahat ng chemical na binubuo mo, sinusulat mo yan sa papel. So ngayon, kung meron kang anti-inflammatory, meron ding para sa inflammatory. Halimbawa, gusto mong mamaga, merong gamot sa ganun. O gusto mong iwas maga, meron ding gamot sa ganun kasi kinokontrol at sinisave nila ang mga detalye niyan. Kaya kahit anong cellphone, anong gadget ang hawak ninyo, kayang kontrolin ng manufacturer.
Hindi porket bago yan, o hindi pa to nabuksan, sir. Ikaw muna gagawa ng account mo, ikaw gagawa ng password mo, ikaw gagawa ng Face ID mo. Walang saysay ang password, walang saysay ang Face ID, dalhin mo yan sa manggagawa, lalo dalhin mo sa Green Hills. Lahat kahit naka-block yan, kahit may password yan, kaya nilang burahin yan. Kasi may mga IT sa mga tindahan ng cellphone na mas matalino pa sa mga manufacturer. Kaya nga pag bumili ka ng iPhone, di ba Sir Fidel? iOS 17. Next year iOS 18. Next year iOS 19. Nagugulat kayo, ay nag-update yung cellphone ko. Kasi nakokontrol ng manufacturer yan. Hindi nyo ba naisip? Ura-urada, pasabugin tayo ng China, masasabog tayo. Bakit? Kontrolado nila lahat ng gadget. Lahat ng gamit sa Pilipinas, made in China. Bili ka cellphone, magulat ka, pag pasabugin ng China ang cellphone natin, isa-isa buong Pilipinas, sabog tayo lahat. Bakit? Kontrolado nila yan. Tama ang sinabi ni Attorney Harold. Yun nga lang, yung consequences ng sinabi niya, pag ginaya ng mga Pilipino yun, thank you. Thank you, salamat po. Di ba? Pag ginaya yan ng mga IT, may consequences nga naman. Di ba? Oo. Kaya kung meron tayong kaalaman, i-share natin in private, not in public. Di ba? Walang masama sa pag-share niya. Ang problema, ang masama doon, hindi lang siya ang IT. Paano kung gagayahin yun? May kalalabasan. So, ganun po yun, mga kababayan. Pagpatuloy natin, ha? Kasi napuro bunganga ko na nawala na yung explain ni Attorney Harold. Attorney, Pinakita attorney, sorry. Thank you for that explanation. Meron kasi ako naalala, similar case sa Amerika naman, dahil meron din hong pagkakataon na may mga nagduda dun sa integrity ng sarili nilang mga vote counting machines sa Amerika, no? Kasi merong iba-ibang vendor din sa kanila na nagpa-provide ng counting machine per state. Meron hong isang IT expert, no? Gumawa siya ng documentary about it, si Harry Hursty. Ginawa niya experiment yun. He went to one city, no, sa isang state. Sinubukan niya nga na kung mababago niya kung ano yung ipinasok na boto dun sa machine, iba yung resultang lalabas. And which he did. Diba? In which he did. No, nagawa nga niya, pinakita nga niya, but he used an actual machine. So paano niyo masasabi na without using an actual machine, without access to the source code, na may kahinaan nga itong ACM ng COMELEC, ng MIRU. Ayan, ito Alright, na. ito yung pare-parehong principle sa lahat ng mga gadget. Ayan na. Bumibili kayo ng used computer or cellphone sa Green Hills. Kahit me. may password yon at kapag may physical access yung bad actor sa gadget na yun, kaya niyang baguhin yung source code. Yes. Once na bago niya yung source code, pwede kang magtanim ng code doon na malicious. Na among others, pwede niyang bigyan ng access yung isang bad actor kapag connected sa internet. Na Di ba? Lahat ng gadget kayang kontrolin ng manufacturer. Tapos, pag binenta mo ngayon yan sa Green Hills, ikaw na may-ari nun, pag nilagay mo yung account mo doon, natitrace mo pa rin kung nasaan yung cellphone at sinong nakabili. Kasi gagawa ng Face ID yun eh. Pangalawa, magla-login yun doon. Kaya kayo, mga bumibili ng second hand na cellphone at kahit brand new, make sure na hindi nyo ilagay yung lahat ng full details nyo doon. Bakit? Kayang i-control yan ng manufacturer at pangalawa, yung unang buyer. Di ba? Sabi ni Bernardo Pinera, sayang ang talino ni Attorney Harold na didemanda siya. Actually, para sa akin, hindi naman siya dapat idemanda. Ang problema lang kasi yan, nasubrahan. Nasubrahan eh. Ang sabi, okay naman yung explanation niya, sir. Lahat, mga loyalista, kakamping. Okay ang explanation niya. Dagdag kaaralan at dagdag awareness to ng COMELEC. Ang problema lang, baka meron siyang nasabi, Ma'am Beverly Albert, hello po, baka meron siyang nasabi na, kaya tong i-hack, baka gagamitin to ng COMELEC para mangdaya sa mga ayaw nilang politician. Di nakasuhan siya. Baka yun ang rason. Kasi ang mangyari kasi dito, kung mag-share ka lang ng knowledge mo para maiwasan ang hacking, walang problema. Problema, baka sa sobrang daldal niya, nabigkas niya dun baka ito yung ginamit. Kung kaya naman to na gawin ng COMELEC para mangdaya ng boto, baka ginawa na nila to noon. Di nakasuhan tuloy siya. Baka merong lumabas sa bungangan niyang hindi maganda.
Di ba? Oh, mga kababayan, ganito po yan. Mabilis lang po i-hack ang machine ng Comelec kasi alam ko po, IT po ako. Oh, ang problema ngayon, baka sabi niya, tingnan nyo, kaya kung tatakbo kay politician, tapos pag ginawa ng Comelec to, talagang matalo kayo. Baka naman kasi Glenchong din ang datingan. Baka ginawa niya ang ginawa ni Glenchong. Kaya siya nakasuhan. Walang problema ang pag-share ng knowledge. At least, dagdag awareness ng Comelec yun. Ang problema, kung meron siyang sinabi na hindi maganda sa Comelec, yun ang problema. Yeah? Kung siya, may nasabi sa Comelec, si Heart Aquino, walang alam sa Comelec. Di ba? Sobrang yabang yan at sabi niya na magaling din siya mag-hack. Sabi ni Ma'am Bernadette. Yun nga ang problema, mga kababayan ni. Walang problema sa sinasabi niya. Dagdag awareness yun, dagdag knowledge yun. Ang problema kung may sinabi siyang against na ikinasakit ng Comelec, talagang makasuhan siya. Kung siya maraming alam pagdating sa Comelec, si Heart Aquino walang alam, sinong sisihin natin? Ganon yun, mga kababayan. Kaya, nakasuhan siya ngayon ni George Garcia ng Comelec. So yun po yun ha, mga kababayan. Klaro po, na-explain ko po sa inyo. Walang problema kung matalino tayo at marami tayong alam sa mga bagay-bagay. Ang problema doon, inisip ba natin na ang sinabi natin hindi tayo nakasagasa? Iba ka naman, nasubrahan ang knowledge niya. Hindi pa nagawa ng Comelec, pinangunahan na niya. Ito, kahit ako, kaya kong i-hack yung machine ng Comelec So ang Comelec, baka ginawa ng Comelec yan, nandaya sila sa boto. Ayun yung rason kung ba't siya nakasuhan. Di ba? Hindi naman ang Comelec tanga magkaso sa kanya nang wala siyang sinabing nakakasakit sa Comelec. Try nyo kaya. Papaluin nyo kaya ang lamok kung hindi kayo kinagat? Kung palipad-lipad lang yan dyan, hayaan mo, hindi man nangangagat. Kung pumatong, dumapo at kinagat ka, syempre papaluin mo. Yeah? Ang langgam, kung gumagapang-gapang lang yan sa pader, hayaan mo lang gumapang. Yeah? Paano kung kinagat ka? Malamang papaluin mo yan. O minsan, gaganunin mo kasi kinagat ka ng langgam. Diba? Hindi magkaso ang Comelec kung hindi sila nakarinig ng nakaka-trigger sa kanila. Ahensya yan eh. Di ba? Tama po ba ako?